Sabi po rito sa Philippine Star, COA po to Hindi po to kinambahan ng kung sinong mga tao. Hindi po to galing sa mga kung sinong bubwit o kung sinong mga ahas-ahas. Ito po ay COA. Sabi po ng COA, the Commission on Audit has called out 15 national government agencies. 15 na national government agencies. Tignan nyo na ginagawa nyo. 15 yung flinag down ng COA. Kayong taga-HOR. Hindi po kasama dito sa 15 na to ang Office of the Vice President at DepEd. Imagine niyo, wala doon sa pinamunuan ni BP Sara yung mga flinag down. So, ibig sabihin, wala pong basehan. Inunahan nila yung flag down. Inunahan po nila yung year-end report ng COA. No? So, nangangahulugan po na kung inunahan nila yan, kung hindi nyo sana inunahan, wala sana tayong pinag-uusapan na parang may anomalya sa OVP. Alam na po natin kung bakit Di ba? Ang purpose po nila, akala natin ay hanapan ng butas si BP Sara. Ngayon po, lumilinaw po ang purpose nila. Kaya imbestiga ng imbestiga dito sa mga Duterte to divert dito po sa mga malalaking issue na nawawala po yung mga pera nito mga to. Hindi ko po sinasabing nawawala na naglaho o binulsa. Nagtatanong po kami. Saan po napunta yan? Ang dami na pong katanungan. Hindi pa po kasama kasi yan Yung PDIC 117 billion, hindi pa po kasama yan sa mga tinatanong namin nung rally sa EDSA. Ang mga tinatanong po namin, pwede po ba sa mga kumakantsaw po, sa mga nagpunta sa rally, sa EDSA. Kami po marunong kami mag-isip. Kung iniisip nyo po na uto-uto kaming mga vlogger ni Duterte, marunong po kami mag-isip. Ang sinisigaw po namin doon, Duterte. Ang tinututulan po namin doon, yung panggigipit sa mga Duterte. Kung inaakala ninyo na kami ay nauuto ng kung sino dahil pumunta kami sa EDSA, kilalanin nyo muna yung mga Duterte vloggers. Bago kayo magdadadakdak na kami uto-uto at kung sunod-sunuran lang kami kung kani-kanino. Itong mga to, nagpunta kami ron, kusa kami. Naintindihan nyo? Nagrarally yung mamamayang Pilipino, hindi ka pupunta, hindi ka makikiisa. Tama na yan, Huwag nyo kami idamay. Pwede ba? Kung may mga kaaway kayo ng mga vlogger, huwag nyo idamay yung mga vlogger na nagpunta sa EDSA. Dahil ang pagpunta namin doon ay pagsuporta sa mga Duterte. Huwag nyo sabihin porket hindi kayo pumunta doon, babanatan nyo na yung mga nagpunta ng EDSA. Mali yan. Alam nyo, hindi kayo nakakatulong sa kinakampanya nyo. Pag kami nabwisit dyan sa mga katitira nyo sa amin, tinitira nyo kami, hindi naman namin kayo inaano. Pag kami nanawagan na hindi, wag iboto yung sinusuportahan nyo, makita nyo. Lintik na mga to. Wag nyo nga kami babanatan dyan sa mga may away si Maui tsaka si Joy. Hayaan nyo lang sila. Pero wag nyo kaming idadamay na para kaming uto-uto ba kami? Inuuto ba kami pagpunta namin sa EDSA? Wag nyo kaming laging para masabi lang na tama kayo. Hindi na nga kayo nagpunta ng EDSA, ang dami nyo pa sinasabi. Wala kaming pakialam. Wala kayong pakialam kung ayaw nyo pumunta sa EDSA, wag nyong banatan yung mga vlogger na nagpunta ron. Dahil ang mga sinisigaw namin doon, pro Duterte.
tinututulan namin yung ginagawa ng gobyerno. Sumusobra na kayo sa kababanan sa mga nagpunta sa mga taga sa EDSA. Pakialam nyo sa amin. Mga independent vlogger kami na sumusuporta kay Duterte. Unfair sa amin yung mga ginagawa ninyo. Ibig nyo sabihin, nauto kami ni Maui kaya kami naroon. Nauto kami na, putya, hindi kami ututo. Puta mga, ano kayo, wag nyo na idadamay yung mga ibang vlogger. Kung may away kayo kay kung kaninong vlogger, yun lang ang tutukan nyo. Hindi yung pinakikialaman nyo pa kami. Kami, kahit saan kami, Maisog, nagpupunta kami sa Maisog, naroon kami, wala kaming ano, no? Kung sino ang gusto namin, basta Duterte yan, susuportahan namin. Sa iglesia nga, pupunta kami. Pag yung iglesia nagsabi na pwede ang mga vlogger pupunta kami. Oh, member ba kami ng iglesia? Kasi bira kayo ng bira sa mga vlogger ng may mga paparinig pa kayo na kaya kami na nasa EDSA dahil sa views. Eh, anong pakialam nyo? Vlogger kami. Huwag kayong makialam sa amin. Di ba? Ganun lang yun. Kulto kami ni Digong. Hindi nyo kami miyembro. Lahat kayo, wala kami miyembro sa inyo. Kung gusto namin suportahan yung mga kandidato ni Digong, yun lang ang susuportahan namin. Balik tayo rito. Kasi sumasabay pa eh. Ang dami na ng problema ng mga Duterte. Sinasabay nyo pa yung mga hinanakit ninyo sa buhay. Hayaan nyo lang mag-away yung mga nag-aaway. Bakit nyo kami dadamay dyan sa yung mga vlogger na nagpunta sa EDSA, views lang ang habol? Utot nyo. Inggit ba kayo? Pati pagpunta namin sa EDSA, pakikialaman nyo. Tama, away nila yun. Saka wala namang may franchise ng EDSA kahit sino gusto pumunta at sumama. Sir, thank you very much ulit, sir. At saka kay Amik sa patriple. Patriple na itong mga to. Okay, naiba lang po. No? Pasensya na po kayo. Hindi ako galit dyan sa mga yan. Pinagsasabihan ko lang bilang nakakatandang vlogger. Di ba? Kasi po, meron pong tinatawag na mga independent vlogger, kami yon, no? Ang alam namin, sinusuportahan namin si Duterte. Kung kayo, may grupo kayo, kung kanino man kayo nakagrupo, hindi po nyo kami saklaw. Hindi. Bakit nyo kami dadamay dyan sa mga away ninyo? Pumunta kami ron, gusto namin. Bakit? Masama bang suportahan si Duterte? Sa EDSA, daming tao ah. Nagsasalita kami ron para maliwanagan ng tao kung ano yung pinaglalaban. Oh. Pucha. INC nga, pupunta kami. Pag nagsabi INC na welcome ang lahat, pupunta kami ron. May pipigil ba sa inyo? Sa amin? O malamang hindi nyo sabihin na for the views kami ron. Mga for the views, utot nyo. Wag nga tayo magmalinis. Tayo, wala po tayong bayad kay Duterte. Alam po natin yan. Barat po si Duterte. Hindi po nagbabayad ng mga vlogger. Pati ba naman pagkita ng mga vlogger, pakikialaman nyo pa? Kung may mali sa mga sinasabi namin, doon nyo kami banatan. Hindi yung pati pagpunta sa EDSA, minamasama nyo. Kung ayaw nyo pumunta sa EDSA, di huwag kayo pumunta. Huwag nyo kantsawan yung mga pumupunta na EDSA. Sinabi ko lang. Hindi ako galit sa mga yan.
Nagsasabi lang ako kasi kinakantyawan nyo, napapasama yung mga vlogger na nagpunta sa EDSA eh. Binabanatan nyo na for the views lang. For the views pinagsabi. Sinong vlogger ang ayaw magka-views? Napaka-peke nyo naman. Kung ayaw nyo ng mga views. Di ba? Wala pong binabayad si PRRD. Tayo po nagkakapera sa views natin sa YouTube. Masama ba yun na magka-views ka? At the same time, dahil sumuporta ka kay Tatay Digong? Oh, ganun lang yun eh. Ano magagawa natin? Maraming sumusuporta kay Tatay Digong kaya kumikita yung mga vlogger ni Duterte. Di ba? Yung mga balik na tayo rito sa issue natin. Ito po, hindi po nila to, ang tanong ko nga rito, iimbestigahan nyo ba yung mga flinag-down nitong mga taga-Philippine Star? At taga-Philippine Star ng taga-COA ayon sa Philippine Star? Dami niyan, no? 34 state universities, 15 national government. Yung mga malalaki nilagay dito. Ito po. Katulad po nito. Ito raw po yung kaya nila to flinagdown kasi yung mga delay sa various infrastructure projects na nagkakahalaga ng 239.82 billion ay not executed in accordance to plan with noted deficiencies. May mga deficiency, unutilized or not fully utilized, at not completed on time or not completed at all. Yan po ang mga sinabi ng COA. Ngayon, ano po epekto niyan? It may result in waste of government funds or delayed enjoyment of project benefits. Yan. Bakit daw po nagkaroon ng ganito? Paliwanag ko lang ha. NJs and SUCs, poor planning, inadequate detailed engineering, inefficiency in monitoring and supervisor of project implementation. Ayan. So dahil daw po sa poor planning, inadequate detailed engineering, and inefficiency in monitoring. Ngayon, ang laki po nito. 242 billion lahat. No? Na delayed defective projects. Ang tanong, hindi nyo ba iimbestigahan ito sa HOR? Ipapahiya na namin kayo. Kasi si BP Sara, yung tinitignan nyo, wala kayong nakitang binulsa, wala kayong nakitang anomalya. Ang tanging nakita nyo lang na anomalya, alam nyo kung ano? Ang tanging nakita nyo lang na anomalya kay BP Sara, Mary Grace Piatos. Na hindi, na lahat ng tao alam na. Okay. Ngayon ang tanong, yun bang 117 billion na kinuha sa PDIC, iimbestigahan ninyo? HOR at Senate? Yun bang mga anomalya na nagkakahalaga na 242 billion na na-delay at defective projects, iimbestigahan ninyo? Ako na sasagot, hindi niyo iimbestigahan. Bakit? Bakit involved ba Duterte dyan? Duterte lang naman yung gusto nyong imbestigahan eh. Di ba? Bakit Duterte lang ang gusto nyong imbestigahan? Kasi Duterte lang yung gusto nyo siraan. Yung investigasyon nyo naman, panay-paninira lang eh. Kaya nga ngayon pala, naghahanda na yung mga Duterte. Sana ituloy nyo yung impeachment para makita talaga ng taong bayan kung may talaga kayong kaso. Kung may totoo talaga kayong kaso. Kasi sa inyo, unfair eh. Ni hindi nyo nga pinasasagot eh. Tinanong kayo ng ano.
tinanong kayo ng Vice President, may